Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2476, milyon-milyong pagbabago. Asar. Ang kalooban ng Demon King ay hinihigop, siya ay patuloy na sumisigaw ng galit na galit. Sumabog at gumuho ang buong palasyo. Nakita iyon ng mga miyembro ng Demon Shrine at tumakas sa takot. Lumabas mula sa pagsabog sina Chu Chunqiu at Lin Fang. Hawak pa rin ni Lin Fang ang Scepter of Destiny, ang Demon King ay nakaupo pa rin sa kanyang trono. Ang Saint Emperor na si Shi the Demon ay lumitaw, isang hindi malinaw na espiritu. Tumakbo si Chi sa kalangitan. Ginagamit niya ang lakas ng Demon King. Mamatay. Narinig ng mga tao ang malakas na sigawan. Ang Soundwave ay gamulong, at 18 demonyo ang lumitaw, ang kanilang Chi ay naglalagablab na may banta. Kasabay nito, iwinagayway ni Saintly Emperor Shi the Demon ang kanyang kamay, lumabas si Chi at lumundag patungo kina Lin Fang at Chu Chunqiu. Galit na sigaw ni Chu Chunqiu. Inangat niya ang ulo sa langit, huminga ng malalim. Siya ay tumingin librero mula sa inhibitions at crazily masaya. Napakalakas ng lakas. Hindi ko akalain na mabibigyan ako ng Demon King ng ganoong hindi kapani-pani walang kapangyarihan. Hindi katakatakang napakalakas mo, kahit imahe ka lang. Sigaw ni Chu Chunqiu, nakatitig sa Demon King. Bigla siyang tumakbo, hindi patungo sa Demon King kundi patungo kay Lin Fang. Biglang naramdaman ni Lin Fang ang isang mapanganib na sumisipsip na lakas na umuubos sa kanyang sigla at kalooban. Gusto siyang sipsipin ni Chu Chunqiu. Time, tumigil ka, malamig na sabi ni Lin Fang. Tumigil ang oras, ngunit si Chu Chunqiu ay masyadong determinado, mahirap gumawa ng anuman laban sa kanya. Tikas na sa kanya ang lumabag sa mga batas ng mundo, ito ay kung paano siya naging isang saint noon pa man. Kung patuloy siyang lumaki, magiging isa na lang siyang Demon King. Nanginginig ang Chi ni Saintly Emperor Shi. Ang half-god attack ni Lin Fang at ang sky-absorbing attack ni Chu Chunqiu ay nagpapahina sa kanya, at kahit na hiniram niya ang lakas ng Demon King, siya ay nasugatan ng husto. Kung hindi siya nasa loob ng katawan ng Demon King, namatay na siya. Si Lin Fang ay naging isang sinag ng liwanag, na humahanggol sa kalangitan. Siya ay nawala ng kasing bilis ng kidlat. Nang maging normal muli ang oras, napakalayo na ni Lin Fang. Natigilan si Saintly Emperor Shi the Demon. Hindi niya alam na magagawa iyon ni Lin Fang. Ito ay hindi inaasahan. Ang Imperial Court ay magiging akin sa madaling panahon. Malamig na deklara ni Chu Chunqiu. Lumipad din siya at mabilis na umalis. Gusto siyang habulin ng mga demonyo, ngunit si Saintly Emperor Shi the Demon ay nag-gesture gamit ang kanyang kamay, at naglaho ang mga demonyo. Ubo-ubo. Nakalabas na siya sa katawan ng Demon King at ngayon ay nasugatan, patuloy siyang umuubo ng dugo. Lin Fang, Chu Chunqiu, gusto ninyong lahat mamatay. Sumumpa si Saintly Emperor Shi the Demon, na nakatingin sa malayo. Isang ulap ng demonyo ang bumalot sa kanyang paligid. Pagkatapos noon, muling nagtago si Lin Fang. Siya ay ganap na nawala sa kontinente ng siyam na ulap. Alam niyang maraming naghahanap sa kanya. Hindi lang si Lin Fang ang nawala. Nawala ang lahat ng taong nauugnay kay Lin Fang. Hinahanap siya ng 3 maimpluwensyang grupo, ang kanyang mga kaibigan, at kapamilya. Gayunpaman, lahat sila ay nawala. Maging ang mga malalapit na kaibigan ni Lin Fang sa lower world ay nawala na. Napakalaki ng kontinente ng siyam na ulap, madali itong itago at mabuhay ng inkognito. Si Lin Fang ay naglalakad sa kabundukan na parang walang kinalaman sa kanya ang labas ng mundo. 100 taon na ang lumipas mula noong umalis siya sa Demon Shrine. Alam niya na kailangan niyang magkaroon ng perpektong panloob na mundo para lumaban muli, o ang mga bagay ay magiging masyadong komplikado. Ang Icefire ay nasa isang palasyo sa Supreme Shrine, kasama ang maraming saints sa paligid niya. Ang Icefire ay nagbibigay ng lecture sa maraming malalakas na cultivator, kabilang ang mga pinuno ng shrines. Ang isang nakakatakot na dami ng Chi ay nagsimulang sumipol habang ito ay pumasok sa kanila malakas na yumanig ang lupa nang may sumulpat. Nagulat ang lahat nang makita siya. Lin Fang. Tumiti ng masama si Icefire. Dahil nandito ka, papatayin kita. Lumipad ang Icefire at pinakawalan ng Yin at Yang Chi patungo kay Lin Fang. Ang nakakatakot na Yin at Yang Chi ay naglalaman ng lahat ng uri ng lakas. Gayunpaman, nakipagkamay lang si Lin Fang at ibinuka ang kanyang bibig. Hinigop niya ang Yin at Yang Chi sa isang malakas na sigaw. Tila nag-freeze ang kalawakan, kahit na mabilis siyang lumipad palayo. Sa tingin mo makakatakas ka. Angal na Icefire, sinusundan siya. Nagtagpo sina Yin at Yang Chi sa kalangitan. Naninigas ang mukha ni Lin Fang habang sinisipsip niyang muli ang Yin at Yang Chi. Pero mukha siyang walang magawa habang sumasabog ang katawan niya. Hindi ba iyon ang tunay niyang katawan? Nagulat si Icefire. Isa iyon sa mga clone ni Lin Fang,
at mayroon na siyang hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pakikipaglaban. Icefire, simula ngayon, tuwing 3 araw, lalaban na nakita. Huwag masyadong lumayo sa Supreme Shrine. Sabi ng isang malakas na boses na nagpayanag sa lupa at langit. Hinatak ng Icefire ang isang mahabang mukha. Walang tao sa paligid. Saan nanggaling ang boses na iyon, at nasaan ang totoong katawan ni Linfang? Sa sandaling iyon, ang tunay na katawan ni Linfang ay talagang malayo. Naka-cross-legged siya at nasa sarili niyang mundo. Tahimik siyang nagluwa ng chi. Yin at yang chi, lumutang ito sa paligid niya. Linfang, ang iyong spell ay walang kapantay. Maaari mong nakawin ang yin at yang chi mula sa malayo at gamitin ito para sa iyong tunay na katawan. Sabi ng matandang baka. Namangha siya. Iyan ang Celestial Dao Destiny Technique, isang tunay na espasyo ng ilusyon. Kung wala roon ang 3 Supreme Cultivator at ilang nakakatakot na matandang halimaw na nagtatago, maaari kong sirain ang buong kontinente gamit lamang ang isang clone. Mahinahong sagot ni Linfang. Ang yin at yang chi ay bumangon at nakakagulat, kaya nitong ayusin ang kalangitan. Masyadong mabagal. Kailangan mong maunawaan ang yin at yang chi para tunay na maayos ang langit. Dahan-daang sabi ng matandang baka. Tumanggo si Linfang. Sa katunayan, kailangan pa niyang gawin iyon. Pagkatapos noon, bawat 3 araw, inaatake ni Linfang ang Icefire. Labis na inis si Fire. Nagpasya siyang huwag pansinin siya, ngunit agad na pinatay ni Linfang ang isa sa kanyang walang katulad na mga saints. Kaya sa bawat pagkakataon, kailangan niyang labanan si Linfang. Lumipas ang oras, at may naramdaman si Icefire. Kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi niya magagawang ipagpatuloy ang pagsasanay ng kultibasyon ng mapayapa. Mawawalan din siya ng gana na umunlad. Maraming tao na naghahanap kay Linfang at sa kanyang mga kapamilya at kaibigan ang tumigil sa paggawa nito. Hindi na sila nang ahas na saktan si Linfang. Napakalakas na ng mga clone ni Linfang. Sa bawat paghamon niya sa Icefire, ipinakita niya kung gaano siya kalakas, madali niyang pumatay ng iba. Gaano kaya kalakas ang katawan niya kung personal siyang magpakita. Lumipas ang panahon, at lumipas ang 100 taon. Maraming tao ang palihim na naghahanap kay Linfang. Ang Supreme Animal World ay nasa isang magulong sitwasyon din. Tinulungan ng Icefire ang Rock Clan na lumaban sa Dragon Clan, kaya walang choice ang mga miyembro ng Dragon Clan kundi umalis sa Dragon Valley. Maraming grupo ang natalo. Kasabay nito, lumitaw ang isang bagong pinuno sa Hell Shrine, tinawag nila siyang Kamatayan. Ito ay isang henyo na lumitaw sa kontinente ng Siyam na Ulap maraming taon na ang nakalilipas. Mosing. Gumawa siya ng ilang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan at diskarte. Ngayon gusto niyang ipakita kung gaano siya kalakas sa kontinente ng Siyam na Ulap, pati na rin. Maraming tao ang namangha. Napakaraming tao ang naging mas malakas kaysa sa mga dating shrine leaders, tulad ng Icefire at ang iba pa. Maraming tao ang nagsimulang tumawag sa kanila na kalahating Diyos. Maraming labanan ang patuloy na nagaganap sa kontinente ng Siyam na Ulap. Gayunpaman, maraming iba pang mga tao ang nawala. Sinasabing na-absorb sila nang nagtaksil sa Fortune Shrine, si Chu Chunkyu. Natakot ang mga tao. Maraming tao ang nakaligtaan ng magandang lumang panahon noong ang kontinente ng Siyam na Ulap ay mapayapa, noong may 9 na shrines, noong may balanse pa ng kapangyarihan. Mapayapa at patas ang mga panahong iyon. Nagbago na ang lahat ngayon. Naghihintay ang lahat, umaasang may makakagawa ng isang sistema at ang kontinente ng Siyam na Ulap ay muling tumahimik. Lumipas ang maraming oras. Nagpunta si Chu Chunkyu sa Buddha Shrine, gusto niyang makuha ang mga kalooban ng kanilang mga cultivator upang maging isang Supreme Cultivator. Gayunpaman, lahat ng mga Buddhistang cultivator ay malakas. Si Kung Ming, na dating alagad ng Fortune Shrine, ay nagpakita pa. Siya ay kalahating demonyo, kalahating Buddha, at natalo niya si Chu Chunkyu. Si Kung Ming ay naging lubhang sikat dahil sa labanang iyon. Kinabukasan, sinabing si Kung Ming ang naging bagong Buddha Shrine leader. Ang nauna ay nagpasya na magretiro. Ang mga pinuno ng mga shrines ay unti-unting nagbabago. Ang mga bagong henerasyon ay pumalit. Napabuntong hininga ang mga tao. Si Kung Ming ay naging isang mahusay na cultivator. Sinasabi na sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang sinaunang Buddha at pagkatapos ay dahil sa isang babae, siya ay naging isang kalahating demonyo, kalahating Buddha. Pagkatapos ay gumawa siya ng mga pamamaraan upang muling magkatawang tao, at nag-aral muli ng Budismo, pagkatapos ay paglilinang ng demonyo. Nagawa niya ang isang bagay na katulad ng ginawa ng 3 buhay. Sinasabing nagretiro na ang Buddha Shrine leader matapos na maunawaan ni Kung Ming ang lahat ng iyon, at si Kung Ming ang naging bagong leader. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2477. Mga huling labanan unang bahagi.
Ang sitwasyon ng kontinente ng Siyam na Ulap ay naging mas kawili-wili. Ang Feng Mo, Ice Fire, at ang Demon Shrine ay ang tatlong Panginoon, ang tatlong naghaharing grupo. Si Chu Chunkyu, Kung Ming, Mo Xing, at ilang iba pang mga henyo ay patuloy na nakasisilaw. Si Lin Feng lang ang nawala. Naghihintay ang Ice Fire na dumating ang clone ni Lin Feng. Gaya ng inaasahan, lumitaw ang kanyang figure sa langit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatake si Lin Feng. Sabi niya kay Ice Fire, Ice Fire, pupunta ako dito kasama ang tunay kong katawan sa loob ng 3 buwan, at papatayin kita. At pagkatapos ay umalis ang clone. Natigilan si Ice Fire. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malamig at nanumpa. Sa loob ng 3 buwan, mawawala ang ipinagbabawal na katawan sa mundo. Si Yin at Yang Qi ay biglang bumangon sa ere. Kumikislap ang mga ilaw sa kalangitan, at maraming tao ang nagtaas ng ulo sa hindi inaasahang pangyayari. Isang punto ng pagbabago, dahil sa kalooban ng langit. Kumunat ang noo ni Ice Fire. Magpapakita ba ang isang Diyos 3 buwan mula ngayon? Sigaw ni Ice Fire. Hindi siya makapaghintay. Sa wakas ay magiging Diyos na ba siya? Ang balita na ang makadiyos na mga ilaw ay lumitaw sa kalangitan ay mabilis na kumalat sa buong kontinente ng Siyam na Ulap, ang Supreme Animal World, at marami pang ibang lugar. Nagsimulang magtipon ng maraming tao sa Supreme Shrine. Sa 3 buwan, ang Forbidden Body ay lalaban sa Ice Fire. May lalabas bang Diyos sa wakas? Ang mga pinuno ng shrines ay tuwang-tuwa, lahat sila ay maaaring maging mga Diyos. Iyon ang kanilang layunin noon pa man. Gayunpaman, sila ay inapi sa mga araw na ito, kaya paano nila sasamantalahin ang pagkakataong ito? Ang kontinente ng Siyam na Ulap ay namumula sa panabik. Ang mga hari ng Supreme Animal World ay tumigil sa pakikipaglaban sa kanilang sarili, at dumating din sa kontinente ng Siyam na Ulap. Kahit na hindi sila maaaring maging mga Diyos, nais nilang makita kung sino ang magiging isa. Lumipas ang oras. 7 araw na lang ang natitira bago ang labanan. Isang napakalaki at matayog na taluktok ng bundok ang bumaba mula sa langit at dumapo sa tabi ng Supreme Shrine. Ang Celestial Chi ay makapal at mayaman doon, at isang figure ang nakatayo sa tuktok, tulad ng isang mapagmataas na bayani. Si Zizu at ang iba pa niyang mga disipulo ay nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang pagkakakilanlan ay naihayag na. Feng Mo, lumipas ang 4 na araw, 3 araw na lang ang natitira bago ang laban. Ang isa pang taluktok ng bundok ay lumitaw at bumaba mula sa langit, sa pagkakataong ito ay isang demonyong bundok. Sa tuktok ay isang imperial palasyo. Ang walang katulad na Demon King ay natutulog doon, at walang nang ahas na gambolin siya. Sa wakas, dumating ang huling araw, at ang mga pinuno ng Supreme Animal World ay nagpakita. Nagpakita rin sina Kung Ming at Mo Xing. Ang Ice Fire ay nakatayo sa tuktok ng isang hagdanan, maraming walang katulad na mga saints ang nagtipon sa paligid niya. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin, halos supernatural. Sa paanan ng matataas na bundok at mga gusaling iyon, maraming tao ang nanunood mula sa lupa. Alam nilang hindi sila makakasali, ngunit labis pa rin silang nasa sabik. Walang gustong makaligtaan ang pagsilang ng isang Diyos. Isang grupo ng malalakas na cultivator ang lumitaw sa di kalayuan. Ang kanilang pinuno ay nakasuot ng malinis na damit. Siya ay tumingin gwapo, mainit-init, at mabait, at lubhang marangal, lahat sa parehong oras. Ang ipinagbabawal na katawan, Lin Feng. Nandito na siya. Ito na ba ang tunay niyang katawan sa pagkakataong ito? Napatingin ang lahat kay Lin Feng. Walang nakakaalam kung gaano siya kalakas, walang nakakakita nito. Hindi tumingin si Lin Feng kay Feng Mo, at hindi rin siya tumingin sa Demon Court. Nakatingin lang siya sa Ice Fire. Napakaraming walang katulad na mga saints. Siguradong pinoprotektahan sila ni Lin Feng. Nandyan din si Hao Qinglin, ang kapwa-disipulo ni Lin Feng. Sino yung naka-black? Mukha siyang malamig. At ang binata doon. Hawak niya ang sky-destroying sword ng Dazzling Gold Shrine. Nang makita ng mga tao ang lahat ng ito, sila ay nanginag. Mabilis na nakarating si Lin Feng sa paanan ng hagdanan. Napakalawak nito, doon sa pangunahing plataporma. Tumingin siya sa mga tao at malungkot na nanumpa. Ngayon, ang mga sumusubok na pigilan ako ay mamamatay. Inatake kita gamit ang yin at yang noon, malamang hindi ka pa nakaka-recover. Palihim na pagsisiyasat ni Ice Fire. Kahit hindi pa ako tuluyang nakaka-recover, hindi bale. Papatayin kita ngayon. Sagot ni Lin Feng, nagpakawala ng hindi kapani-paniwalang chi habang nagsimula siyang maglakad pasulong. Mamatay. Malamig na sabi ni Ice Fire. Ang mga tao ay nagulat at natakot kay Lin Feng. Gayunpaman, mas natakot sila sa Ice Fire. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, at ang hangin ay nagsimulang sumipol. Maraming tao ang dumating, lahat sila ay mga Lin Feng. Kumikislap ang mga mata ni Feng Mo.
Gumawa si Lin Feng ng maraming clone. Time, tumigil ka, sabi ni Lin Feng. Huminto ang oras, at sabay na lumapit si Hao Qinglin at ang iba pang may hawak ng walang katulad na Saint's weapons. Sumimangot ang karamihan. Si Lin Feng ay maaaring huminto ng oras para sa ilang mga tao lamang. Ibig sabihin hindi makakalaban ni Icefire. Hindi man lang tumingin si Lin Feng sa iba, naglakad lang siya patungo sa Icefire. Pinalibutan ni Yin at Yang Qi si Lin Feng, kumikilos ng kasing bilis ng kidlat. Ang Yin at Yang Qi ay naging isang bagyo at pinahirapan si Lin Feng. Time. Bumilis si Lin Feng, at gayon din ang lahat ng kanyang mga clone. Sabay-sabay silang naglabas ng lakas ng oras. Ang kanyang mga clone ay sabay-sabay na umatake, ang kanilang pinagsamang pag-atake ay kahanga-hanga. Ang bagyo ng Yin at Yang energies ay nabasag kaagad. Hindi masama. Malamig na ngumiti si Icefire. Binura ni Yin at Yang Qi ang kalangitan. Naging madilim ang kalangitan, at ang mga enerhiya ng Yin at Yang ay naging mga gilingang bato. Ang karamihan sa mga tao sa lupa ay nadama na sila ay mamamatay. Seal. Sabi ng isa sa mga clone. Ang Yin at Yang hurricane ay nagsimulang magyelo, ngunit ang Yin at Yang energies ay bumagsak. Lumipad ang tunay na katawan ni Lin Feng. Para siyang Diyos habang inilabas niya ang maka-Diyos na impresyon ng kanyang tagapamahala. Ang pag-atake ng Yin at Yang ay kumaluskos laban sa kanila. Empty space fissures. Sabi ng isa sa mga clone. Celestial Earth Canyons. Sabi ng isa, inaatake ang enerhiya ng Yin at Yang. Dumagundong ang kulog, at tuluyang naputol ang pag-atake ng Yin at Yang. Malamig na ngumiti si Icefire at sinabing, dahil iyon ang tunay mong katawan, sisirain ko muna. Isang vortex ng Supreme Yin at Yang energies ang lumitaw at sinira ang lahat ng uri ng lakas sa paligid, umiikot sa isang mahabang dragon at nakikipagkarera patungo kay Lin Feng. Hinarap ni Lin Feng ang Icefire nang walang takot. Walang humpay na nanginginig ang lupa at langit, na parabang nasa bingit ng pagguho ang mundo. Mayroong ilang mga pagsabog sa mundo tungkol sa kanila, at ang shrine sa ilalim nila ay sumabog at gumuho sa ilalim ng pylay. Yin at Yang ang buong mundo, mamatay. Napakaraming Yin at Yang Qi ang bumungad kay Lin Feng. Isang vortex na naglalaman ng sumisip-sip na lakas ang lumitaw sa paligid ni Lin Feng. Tumiti ng malawak si Lin Feng. Maraming salamat. Si Lin Feng ay binomba, habang ang isang nakamamatay na ruler's godly imprints attack ay lumitaw mula sa ibang lokasyon. Biglang tumalikod si Icefire at inilabas ang kanyang kamao. Ang lakas ng Yin at Yang ay maaaring sirain ang 10,000 bagay ng paglikha. Tunay na ilusyon ng katawan. Sumirit ang karamihan. Nanginginig sila sa nakit. Si Lin Feng ay maaaring lumikha ng mga ilusyon ng kanyang tunay na katawan, hindi ka panipaniwala. Kahit sigurado ka na kung totoo, hindi. Ang pangunawa ni Lin Feng ay hindi ka panipaniwala, walang sino man ang may mas mahusay na komprehensibong kakayahan. Mahinang pag-amin ni Kung Ming. Wala nang makapagsasabi kung alin ba talaga ang katawan ni Lin Feng. Ang isa pang katawan ay humigop ng Yin at Yang Qi, bago siya naghiwalay. Ang kanyang tunay na katawan ay patuloy na nagbabago. Napagtanto ng karamihan na sinasadya ni Lin Feng ang Yin at Yang Qi. Napagtanto din iyon ng Icefire, ngunit wala siyang pagpipilian, kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Kailangan niyang patayin si Lin Feng. Sumabog ang isa sa pinakamagagandang katawan ni Lin Feng. Namangha si Icefire habang lumilingon siya sa paligid, ngunit wala, hindi niya makita ang tunay na katawan ni Lin Feng. May mga clone lang sa paligid. Lin Feng. Sigaw ni Icefire, nanginginig ang lupa at langit sa galit niya. Si Yin at Yang Qi ay lumutang sa paligid niya. Nagulat si Icefire nang may makita siyang kamay sa di kalayuan. Papalapit ito sa kanya, at may isang figure sa malayong ilusyon na mundo na hindi malinaw na lumitaw. Ang tunay niyang katawan. Hindi pa dumarating ang tunay niyang katawan. Isa itong ilusyon sa buong panahon. Nakita ng karamihan si Yin at Yang Qi na umiikot sa kanya, mabilis na umikot. Si Lin Feng ay madalas na lumaban sa Icefire upang pag-aralan ang Yin at Yang Qi. Nakakabaliw. Gaano katagal ang kailangan mo? Tanong ng boses mula sa langit. Sumagot si Lin Feng. Malapit na akong matapos. Medyo matagal na lang, mamatay. Galit na sigaw ni Icefire. Ang kanyang Yin at Yang Qi ay naging isang bagyo, nagngangalit at nagwawalis upang itaboy ang lahat sa harap nito. Ang ilusyon ay nanginag, na naagnas ng Yin at Yang Qi. Sa wakas ay nagkaroon ng dagandong at mga pagsabog habang ang espasyo ay gumuho, at lumitaw si Lin Feng. Ang Yin at Yang Qi ay naging isang puyo ng tubig at napaungol sa kanya, na distort ang espasyo. Sa sandaling iyon, may lumabas sa Demon Shrine Imperial Court. Kinasuhan ni Saintly Emperor Shi the Demon si Lin Feng.
Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya sa nakaraan upang gisingin si Lin Fang ang Demon King, gumugol ng napakaraming oras sa pagsisikap na pagsamahin si Lin Fang kasama ang hari ng demonyo. Sinabi ni Lin Fang na babalik siya kapag mas malakas na siya, ngunit hindi na siya bumalik. Alam niyang hindi gagawin ni Lin Fang, kaya sinubukan niyang pilitin si Lin Fang na gawin ito, ngunit nabigo siyang muli. Ngayon, hindi na niya kayang mabaygo. Si Chu Chun Qiu ay nagpakita at kinasuhan din si Lin Fang. Gayunpaman, narinig niya ang isang Buddhist chant, at lumitaw si Kung Ming sa kanyang harapan. Inilabas niya ang halo ng kanyang Buddha, at maraming Sakyamuni ang lumitaw. Kasabay nito, gumalaw din si Mo Xing, na kumikislap sa harap ni Saintly Emperor Shi the Demon. Ang Demon Emperor ay sa wakas ay lalaban ngayon. Bulong ni Mo Xing ang Demonyang Punisher. Ang kanyang tono ng pananalita ay eksaktong kapareho ng kay Lin Fang, na ikinamangha ni Saintly Emperor Shi the Demon. Ang dalawa sa kanila ay naglabas ng nakakatakot na lakas ng demonyo. Ang mga alon ng enerhiya ay lumundag sa paligid nila ng may apokaliptik na puwersa. Inilabas ni Saintly Emperor Shi the Demon ang kanyang kamao, na naglalaman ng napakaraming demonyong chi. Kasabay nito, sinalakay din ni Mo Xing, ang mga sinaunang imprint na kumalat sa kalangitan. Ang mga sinaunang imprint ni Lin Fang ay ang makajos na impresyon ng ruler, ang mga sinaunang imprint ni Mo Xing ay mga destructive demon imprints. Nagsalpukan ang dalawang atake. Ang lakas ng kamatayan ay naging isang bagyo, at ang lahat ay sumabog sa kanilang paligid. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2478, mga huling labanan ikalawang bahagi. Matagal nang nakabawi ang mundo ni Lin Fang. Si Yin at Yang Qi ay lumabas sa lahat ng direksyon. Nanginginig ang buong mundo niya. Isang figure niya ang lumitaw sa kanyang mundo. Naperpekto na ang kanyang mundo. Mula ngayon, ang oras sa aking mundo ay lilipas sa parehong bilis ng oras sa labas ng mundo. Naglabas si Lin Fang ng walang kamatayang lakas, na pinupuno saan man sa sarili niyang mundo. Boom boom boom. Isang nakakatakot na lakas ang nagpayanag sa lupa at langit. Tumiti ang figure ni Lin Fang. Ang lupa at langit sa kanyang mundo ay ganap na nakahanay sa labas ng mundo. Kaya niyang kontrolin ang lahat ng may buhay, ang 10,000 bagay ng paglikha, siya ang Diyos nito. Sa labas ng mundo, si Yin at Yang Qi ay napunit at naglibot, ang puso ni Lin Fang ay kumikibot habang siya ay nawala. Ang pag-atake ng Ice Fire ay bumagsak sa katawan ni Lin Fang. Isang dosenang sinag ng liwanag ang lumitaw at napunit ang Yin at Yang Qi ng Ice Fire. Ice Fire na parang wala siyang naramdaman. Gusto lang niyang lumaban si Lin Fang. Sa di kalayuan, si Feng Mo ay mukhang ganap na kalmado habang nakatingin. Hindi niya kailangan makisali. Si Lin Fang ay mamamatay o hindi. Ano man ang mangyari, hindi magiging Diyos si Lin Fang. Siyempre, hindi rin magiging Diyos si Ice Fire. May impresyon ng Ice Fire na ang kanyang Yin at Yang Qi ay bumagsak sa isang napakatigas na bato. Hindi gumalaw si Lin Fang. Ang mga ilaw ng kanyang Diyos ay kumikislap at lumutang sa paligid niya. Pagkatapos noon, iminulat ni Lin Fang ang kanyang mga mata, lumilitaw ang mga ilaw mula sa kanila. Bumilis ang tibok ng puso ni Ice Fire. Tapos na, mahinahong sabi ni Lin Fang. Isang beses niyang inilabas ang makajos na impresyon ng kanyang tagapamahala, bumaba sila mula sa langit. Mukha talaga silang mga imprint ng Diyos ngayon. Desperadong sigaw ni Ice Fire habang unti-unting naglalaho ang kanyang katawan sa ilalim nila. Ayoko pang mamatay. Napaungol si Ice Fire, ngunit wala itong pinagkaiba nang mawala ang kanyang katawan. Lamingga-lingga si Lin Fang sa paligid. Walang nang ahas na magsalita. Gayunpaman, ang labanan ay kailangang magpatuloy. Tumingin si Lin Fang sa Rock King sa malayo. Ang Rock King ay sumigaw sa gulat, bago tumakas sa kanyang pinakamataas na bilis. Saan ka pupunta? Malamig na sigaw ni Lin Fang. Isang dambuhalang kamay ang gumalaw patungo sa Rock King at hinawakan siya. Si Lin Fang ay nagbago, ang kanyang mga pananaw ay nagbago, siya ay mas malakas kaysa noong siya ay lumaban sa Ice Fire sa isang sandali bago. Siya ay talagang mas malapit sa pagiging isang Diyos, isang espiritual na nilalang. Diyos ko, break na. Hawak ni Lin Fang ang Rock King sa kanyang kamay, at isinara ito. Ang haring bato ay nagdusa ng malubha habang siya ay nadoraj. Si Lin Fang, ang ipinagbabawal na tao, ay nakakatakot. Nagmamasid si Feng Mo mula sa tuktok ng bundok. Ang araw ay sumisikat sa kanya. Napangiti siya nang makitang malakas na ang Forbidden Body. Itigil ang mga laban ngayon. Sabi ni Feng Mo, walang pakialam, ngunit marangal at maringal. Mabilis na huminto ang lahat ng labanan. Isang bagong tao ang bumaba mula sa langit. Ito ay ang makajos na Armas Master. Hahaha, sa wakas. May isang taong magiging Diyos. Hindi na ako makapaghintay na makita kung sino. Bulalas ng makajos na guro ng armas na nakangiti.
Lahat, itigil na ang away. Magkaroon tayo ng mga talagang magagaling ngayon. Sina Chu Chunkyu at Kung Ming, Saintly Emperor Shi the Demon at Mozing, ang matandang baka at Zetian na nakikipaglaban sa walang katulad na mga cultivator. Tumigil ang lahat. May itatanong na ako. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Tumingin siya kay Saintly Emperor Shi the Demon at sinabi, Demon Emperor, ayaw kitang tawaging Demon King, mas gusto kitang tawaging Demon Emperor. Hinabol mo ako saglit, niloko mo ako ng matagal. Iyon ay isang pagsasabuatan. Gayunpaman, hindi ko pa rin maintindihan kung sino ang gumawa sa iyo niyan, at bakit mo ako nagawang sundan. Alam mo ang Celestial Dao Destiny Technique, tama ba? Tanong ni Saint Emperor Shi the Demon. Alam ko, kung hindi ko alam ang Celestial Dao Destiny Technique, hindi ko maabsorb ang Yin at Yang Chi ng Ice Fire. Hindi ko rin malalaman na kasama mo ang guro ko. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Tumingin si Saintly Emperor Shi the Demon kay Lin Fang at sinabi. Since nag-practice ka rin, alam mo kung gaano kalakas. Bukod sa iyo at sa Fortune Shrine Leader, 3 tao lang ang nag-practice ng Celestial Dao Destiny Technique. Dapat nandito ang aking guro. Sabi ni Lin Fang. Isang figure ang bumaba mula sa langit at dumapo sa Imperial Court ng Demon Shrine. Ang manghuhula. Sinundan mo ang Shrine Leader sa loob ng napakaraming taon, pinag-aralan din ng Shrine Leader ang Destiny Technique. Nakakagulat, hindi niya makita ang iyong tunay na intensyon. Siguradong mas na-master mo ang teknik kaysa sa sino man sa mundo. Sino ang nag-organisa ng lahat ng iyon? Tanong ni Lin Fang. Kilala mo ba kung sino siya? Mahinahong tanong ni Saintly Emperor Shi the Demon. Mukhang kinakabahan si Lin Fang at sumagot. Ang sinaunang Demon King. Noong mga araw, sa panahon ng makadiyos na mga labanan, ang Demon King ay mahimbing na natutulog. Gayunpaman, pagkaraan ng maraming taon, unti-unti siyang gumaling at naging Mara Deva upang muling mabuhay at sumali sa Fortune Shrine. Pinag-aralan niya ang Destiny Technique at pinagkadalubhasaan ito. Pagkatapos ay ginamit niya ito upang magkaroon ng mga pangitain at mahulaan ang hinaharap. Nag-espiya siya sa Fortune Shrine, at madali para sa kanya na matutunan ang mga propesya. Bumalik siya sa natutulog na katawan ng Demon King at lumikha ng isang espesyal na uri ng lakas para likhain ako. Pinayagan din ako nitong sundan ang landas ng Forbidden Person. Alam mo na ang nangyari pagkatapos noon. Naloko pa ang Destiny Wheel, naniwala talaga sa nangyari. Ang Demon King ay lumikha ng makadiyos na lakas kahit na ang Fortune Shrine ay hindi naiintindihan. Ang lahat ng ito ay isang balangkas. Sa isang tiyak na lawak, ako ay talagang isang imahe mo. Noong una, gusto kong pumunta ka sa Supreme Ancient Pit of Hell at makiisa sa Demon King. Pagkatapos noon, ang Demon King at ang Forbidden Body ay gagawa ng isa, at ang Demon King ay naging isang Diyos, iyon ay 100% katiyakan. Ngunit ito ay isang kabiguan, kaya ang tanging solusyon ay upang makuha ka at sirain ka. Mukhang tama ang mga shrine. Walang Forbidden Body 1,000 taon na ang nakalilipas. Hindi nakakagulat na wala silang mahanap. Hindi nakakagulat na gumugol ka ng maraming taon para sa iyong pagsasabuatan. Kung kusa akong nakipag-isa sa Demon King, siya ay naging isang Diyos at walang sino man ang makakasira sa kanyang plano. Bulong ni Lin Fang. Bigla niyang naintindihan ang lahat. Pero bakit ang galing mong magpanggap? Tanong ni Lin Fang sa manghuhula. Ipinanganak ako para sa layuning iyon. Mahinahong sagot ng manghuhula. Tumanggo si Lin Fang. Sa totoo lang, iyon ang tanging layunin niya sa buhay. Ngayon, isang Diyos ang lilito. I resuscitate ko, sabi manghuhula. Naging bituin siya at bumalik sa katawan ng Demon King. Siya ay isang Fred ng kamalayan ng Demon King, kaya maaari niya itong buhayin pansamantala. Chu Chunkyu, noon sa Supreme Ancient Pit of Hell, dapat ay namatay ka na. Binigyan kita ng lakas ng demonyo. Ipinadala ko sa iyo ang lakas ng Demon King, at pinagtaksilan mo ako. Magsama na tayo ngayon. Mahinahong sinabi ni Saintly Emperor Shi the Demon kay Chu Chunkyu. Ang Demon King ay dahan-daang tumayo sa kanyang trono. Para siyang demonyo mula sa sinaunang nakaraan. Tumingin si Chu Chunkyu kay Lin Fang, at pagkatapos ay kay Feng Mo. Wala siyang magagawa laban sa kanila. At least, kaya kung maging Diyos kung makikipag-fuse ako sa kanya. Naisip niya. Sumanib siya sa katawan ng Demon King, at ang lakas ng demonyo ay tumaas sa mga alon ng kapangyarihan tulad ng ginawa niya. Bumalik. Isang hindi kapani-paniwalang lakas ang lumitaw mula sa katawan ni Feng Mo. Maraming figure ang kumikislap, mabilis na lumipad sa hangin bago sila sumanib sa katawan ni Feng Mo. Mayroong isang malaking bilang ng mga ito. Ang aking mga demonyo at budismo na paglilinang ay parehong nasa pinakamataas na antas. Paanong hindi ako magiging Diyos ngayon? Sabi ni Feng Mo. Nagsimulang manginig ang katawan ni Kung Ming. Paano ito posible?
Sabi ni Kung Ming sa kanyang maringal na boses ni Brahma. Hindi na kailangang magpumiglas. Marami akong katawan. Nagpractice ka lang para sa 2 buhay at nakamit mo ang pinakamataas na kaliwanagan. Kapag nagtagumpay ka, ikaw ang naging makajos kong embryo. Mahinahong sabi ni Feng Mo. Walang magawa si Kung Ming sa kanyang katawan. Ang mga Buddhist mantra ay kumalat sa hangin sa paligid, at lahat ay nanginag. Si Kung Ming, na pumalit sa Buddha Shrine Leader, ay isa sa mga katawan ni Feng Mo, ang kanyang makajos na embryo. Mag-away tayo. Sabi ni Feng Mo, malakas na yumanig ang lupa. Tila handa nang gumuho ang lupa at langit. Mabilis na sumigaw ang matandang baka. Tara na, habang nagmamadali siyang umalis. Masyadong nakakatakot ang 3 taong ito. Walang oras si Lin Feng para matigilan dahil kay Kung Ming. Napailing siya sa boses ni Feng Mo. Naglalaman ito ng lakas ng pagbubuklad, at lakas ng Budismo, na nanginginig sa kanyang kaluluwa. Nakakakilabot. Ang labanang ito ay magiging isang pinakamataas na labanan. Nagsanib ang mga katawan ni Lin Feng at Mo Xing, isang hindi kapani-paniwalang chi ang bumangon sa paligid niya, at isang trono ang lumitaw sa kalangitan. Agad na umupo si Lin Feng dito. Naroon ang Demon King, ang kanyang buhok ay nililipad sa hangin. Lahat ng 3 tao ay nakakatakot. 2 naglalakihang paa ang lumitaw sa kalangitan, nagmamaneho pababa patungo kina Feng Mo at Lin Feng. Malamig na ungol ni Feng Mo. Tumigil ang oras. May kakayahan din siyang patigilan ang oras. Nabuhay siya ng maraming taon, at kontrolado ang lahat ng uri ng lakas. Siya ay nag-aral ng husto para sa labanang ito, gusto niyang maging isang Diyos. Inilabas ni Lin Feng ang makajos na imprints ni Ruler, at ang napakalaking paa ay nabasag. Mas makapangyarihan na ngayon ang makajos na impresyon ng kanyang pinuno. Lumitaw ang mga ilaw sa kalangitan, isang saint na nagninangning. Maaaring lumitaw ang isang Diyos anumang oras. Isa sa 3 taong ito ay magiging Diyos.